Hallelujah, 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 Hallelujah. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamping langit. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, "Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid." Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya ito magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan si Herodes sa kaniyang kaarawan ang kaniyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisumpa pa niyang ibibigay ang kahit ang kalahati ng kaniyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kaniyang ina, "Ano ang hihingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista," sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista," sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kaniyang sumpa na narinig ng kaniyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kaniya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kaniyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kaniyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay atin pong ginugunita ang pagpapasakit ni San Juan Bautista. Ano po ba ang tunay na kasukatan ng tagumpay ng isang tao? Masasabi bang matagumpay na ang isang tao kapag nakapagtapos na siya ng kaniyang pag-aaral at maganda na ang kaniyang propesyon sa buhay? Matagumpay ka na ba kung napuntahan at nalibot mo na ang iba't ibang lugar at bansa ng daigdig? Matagumpay ka na ba kung ang lahat ng iyong gusto at naisin ay iyong nabibili o kayang bilhin? Marahil matagumpay ka sa tingin ng tao, ngunit hindi para sa Diyos. Dahil ibang-iba ang pagtanaw ng Diyos sa pagtanaw ng tao. Tayong mga tao, kalimitan, mabilis humusga. Mas nais nating ibaba ang tagumpay ng ibang tao at iangat ang ating mga sarili. Mabilis nating makita ang kahinaan at kapintasan ng iba, samantalang ang ating sariling kakulangan ay hindi natin nakikita. Kaya kahit minsan kung anumang hadlang sa atin, una natin itong iniaalis sa ating buhay. Ganito po ang nangyari sa ating ebanghelyo sa araw na ito, sa paggunita natin ng pagpapakasakit ni San Juan Bautista. Narinig po natin na dahil sa labis na pagkainggit, humantong ito sa mapait na kamatayan ni San Juan. Sa kaarawan po ni Herodes, nagtanghal ng sayaw ang anak ni Herodias na si Salome. Pagkatapos ipinagkaloob ng hari sa kanya na ihiling kung ano ang gusto niyang matupad. Dahil sa kautusan ng ina, hiniling niya ang ulo ni San Juan Bautista sa isang pinggan. Kaya iniutos niya sa isang bantay na pugutan ang ulo ng mangangaral at pagkatapos ilagay sa plato at ibigay sa dalaga. Para kina Herodes, Herodias, Salome, ang kamatayan ni San Juan Bautista ay isang malaking tagumpay para sa kanila. Ngunit hindi nila alam, ito ay isang napakalaking kasalanan. Ang inakala nilang pagkabigo ni Juan Bautista ay isa namang tunay na tagumpay para sa mangangaral. Para kay Juan Bautista, ang tunay na tagumpay
ay maihandog mo ang iyong sarili sa ngalan ng pag-ibig at pananampalataya sa Diyos. Uulitin ko po, para po kay Juan Bautista, ang tunay na tagumpay, hindi propesyon, hindi kayamanan sa mundo, kung hindi ang maihandog mo ang iyong sarili sa ngalan ng pag-ibig at pananampalataya sa Diyos. Kung sa tingin ng tao, ang kaniyang kamatayan ay isang kalunos-lunos na pagkabigo, para sa kaniya, ito ay isang dakilang kamatayan. Isinugo din ni San Juan upang ihanda ang pagdating ng Panginoon. Siya ang nagbinyag kay Jesus Nazareno bilang tanda ng pakikipag-isa ng Panginoon at pakikipag-ugnayan sa atin ng Diyos. Si Juan Bautista may mabuting kalooban at punong-puno ng pagpapakumbaba. Hindi mahalaga sa kaniya ang kaniyang pansariling karangalan. Hindi mahalaga sa kaniya ang mga papuri ng tao. Ang mahalaga sa kaniya, makilala ng tao ang tunay na liwanag, ang tunay na tagapagligtas, ang tunay na Panginoon na si Jesus Nazareno. Kaya naman hanggang sa malupit na kamatayan ni Juan ay hindi nawala sa kaniya ang pananampalataya sa Diyos. Hindi siya tumigil na magpahayag ng katotohanan kahit buhay, kahit ulo niya ang kapalit. Tinulugsan niya si Haring Herodes sa kaniyang pakikiapid. Walang sino man ang nangahas at naglakas ng loob na magsabi ng katotohanan maliban kay Juan Bautista. Ito ay isang pag-aalay na kahit ang kaniyang kahuli-hulihang hininga, hindi niya ipagpapalit sa ngalan ng katotohanan. Hindi siya bumitaw sa pananampalataya sa Diyos. Kumapit siya kahit buhay niya ang kapalit. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ngayong araw na ito, napakagandang paanyaya sa atin na sa pamamagitan ng ating debosyon at pananampalataya, magliwanag din ang ating buhay kagaya ni San Juan Bautista. Bato-bato sa langit ang tatamaan, huwag magagalit. Madami po sa atin na imbis maging liwanag, nagiging dilim para sa iba. May mga pagkakataon kasi na imbis maging instrumento tayo ng kapayapaan, tayo pa mismo ang nagiging mitya ng kaguluhan. Imbis na maging daan tayo sa pagpapatawad, tayo pa mismo ang nagmamataas at ayaw magpatawad. Imbis na magpakumbaba, pinaiiral pa natin ang ating pride. Imbis na maging masaya sa tagumpay ng kapwa, tayo pa mismo ang pinagmumulan ng inggit at paghihiganti. Imbis na magbigay, tayo pa mismo ang nagiging madamot at makasarili. Imbis na ibuhos ang pagtulong sa simbahan, sa maraming pagkakataon, nag-aalinlangan pa tayo. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto,
Isa sa napakagandang hamon ng ating ebanghelyo sa araw na ito ng pagpapakasakit ni San Juan Bautista. Magbago na tayo. Hindi bukas, hindi sa isang araw, hindi sa isang buwan, kung hindi magbago na tayo ngayon. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.